para huminto ang Ginoo sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy sa panggagamot si Edong hanggang sa magkaisip na ang dalawang anak. Nagpa siya ito na wag nang sabihin sa dalawa ang totoong nangyari para sa ikakapayapa ng kanyang isipan. Hindi na rin hinangad ni Mang Edong na magiganti dahil sa loob ng matagal na panahon, hindi nagpakita ang aswang na pumatay sa kanyang asawa. Balik tayo sa kasalukuyan. Ang akala ko hindi na babalik ang aswang na yon, kaya hinayaan ko na lang. Kaso lang ngayon, mukhang manggugulo na naman siya. Tay, anong pakay niyan? Yan ang hindi ko alam, Tiago. Mag-iingat kayo ng kapatid mo. Wala tayong alam kung ano ang dahilan ni Bikay sa kanyang pagbabalik. Pag-uusap ng mag-ama. Gabi na nang matapos silang anihin ng mga patatas. Kinakailangan pa itong patuyuin bago isilid sa sako, dalhin sa pamilihan para hindi tumubo. Mauna na ako sa bahay. Papapuntahin ko si Omel dito para may kasama ka sa pagbabantay. Sabado naman bukas, magpatulong ka sa kanya sa pagbibilad ng mga patatas. Sandaling oras lang naman yan. Ang importante lang, matuyo ang mga yan bago isilid sa sako. Sige po tay, ako nang bahala. Padalhan niyo na lang ako ng hapunan kay Omel. Agad lumakad si Mang Edong. Naiwan si Tiago at ilang kabataang naninimot na mga patatas na naiwan sa taniman. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon, kaya patuloy ang mga tao sa pagsisimot ng mga natirang pananim. Dinala ng mga ito ang naipong patatas sa kubo ng binata. Kaso nga lang ibinigay na lang ito ni Tiago sa kanila bilang pasasalamat sa tulong. Nang matapos umuwi na ang mga ito, naiwang mag-isa si Tiago sa kubo habang inaantay ang pagdating ng kapatid. Nahiga siya sa duyan na gawa sa lambat. Nagpa siyang maidlip sandali. Ngunit hindi pa man nakakapikit. Napansin niya na may naglalakad sa taniman. Inakala niyang isa ito sa mga batang naninimot, kaya sinabihan niya na umuwi na. Bata, umuwi ka na, gabi no. Bukas na kayo bumalik. Madilim no. Wala ka na makikita dyan. Hindi ito nagsalita. Sa halip nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kubo. Dito na tumayo si Tiago at nilapitan ng tao. Nanlaki ang mata ng binata nang makita ang naglalakad. Walang iba kung hindi ang matanda, si Aling Bikay. Ibigay mo sa akin ang mutya. Napatras ang binata. Nahawakan nito ang pala na nakasandal sa haligi ng kubo. Huwag kang lalapit kung ayaw mong hampasin kita. Hindi ako natatakot sa bala. Ibigay mo sa akin ang mutya kung hindi mo namang kayang gamitin. Ha? Ano mutya ba yung sinasabi mo? Huwag kang magmangmangan dahil nakabaon ito sa iyong dibdib. Hinawakan ng binata ang sugat. Naramdaman nito ang bagyang pag-init ng dibdib. Paano mong nalaman na mutya to? Huwag ka ng puro tanong. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung hindi, kukunin ko sa iyo ng sapilitan. Hindi mo yun magugustuhan. Subukan mong lumapit. Baliw ka, matanda ka. Hindi ako nagbibiro. Ihahambalos ko talaga sa iyo yung hawak kong pala. Hindi nagpatinag ang aswang. Sa halip ay nagpatuloy ito sa paglalakad habang inaabot ang dibdib ng binata. Sa takot ni Tiago, hinampas niya ito ng pala sa ulo. Laking gulat ng binata dahil pumaling lang ito na parang walang nangyari. Hindi uubra sa akin ang pala. Ibigay mo sa akin ang mutya kung ayaw mo masaktan. Ang kulit mo ah.
Hindi ko nga alam kung anong sinasabi